Hindi lahat ng bulag ay walang nakikita. Minsan, mas malinaw pa ang mundo sa mata ng taong umaasa kaysa sa taong nakakakita. Mainit ang hininga ng gabi, at sa gitna ng makipot na kalsadang sementado, nakatayo si Andrew, nakahawak sa tungkod na yari sa kawayan. Walang ilaw ang post, patay ang kuryente sa buong barangay, pero para kay Andrew, hindi iyon mahalaga. Ang dilim ay matagal na niyang kakilala. Sa di kalayuan, maririnig ang hagikikan ng mga kabataang naglalaro ng text kahit wala nang makitang baraha. Sa kabilang dulo, may nag-aaway na mag-asawa, nagbabatuhan ng mura at pinggan. Lahat iyon malinaw sa kanya. Ang pandinig niya ang kanyang mata, at ang bawat yabag, bawat buntong hininga ng paligid ay larawan na para sa kanya. Dito ka na naman, apo, sabi ng isang tinig mula sa likod. Mahina, may halong pag-aalala. Si Lola Nori, nakatalukbong ng lumang duster, may dalang lamparang umiilaw lang ng kaunti. Lumapit siya, kinamot ang likod ng apo, at pilit ng umiti kahit alam niyang hindi ito makikita. Lo, sagot ni Andrew, halos pabulong, kung ganito na lang ba talaga, ayos na rin. Basta nakakasama kita. Sa ilalim ng kanyang boses, may kalakip na bigat, hindi reklamo, kundi panata na matagal nang kinakain ng mga gabing tahimik. Kinabukasan, sa maliit na barbershop na amoy talcum powder at kape, umupo si Andrew sa bangkong kahoy. Nakapila ang mga lalaki, pawisan galing trabaho, naghihintay na siya ay makapagmasahe. Walang tarpaulin na nagsasabing blind message, pero alam ng lahat, ang kamay ni Andrew ay tila may sariling mata. Habang pinipisil niya ang batok ng isang driver, napapapikit ang lalaki. Tangina, pre, parang natanggal yung 10 taon kong pagod. Halakhakan. May mga dumadaang usisero, nagtatanong kung magkano. Sa bawat bayad, inilalagay ni Andrew ang baryang bumubuo ng kabuhayan nila ni Lola. Sa gilid, nakaupo si Susan, kababata niyang halos araw-araw ay dumadalaw. Siya ang mata ni Andrew sa mga bagay na hindi kayang salatin ng daliri. Ang buhok ng anak ni Mang Kanor, kulay pula na. Para raw sosyal, bulong niya habang pinapahid ang pawis sa noo. Si Andrew, ngumiti lang. Hindi niya alam ang kulay, pero alam niyang maliwanag iyon sa paraan ng pagkakakwento ni Susan. Basta ako, sabi niya, mas gugustuhin kong marinig ang boses mo kaysa makita ang lahat ng kulay sa mundo. Napatingin si Susan, biglang natahimik. Pinilit niyang gawing biro. Loko ka talaga. Parang nanliligaw na bulag. Sabay tawa, pero may pait na hindi maitago. Hating gabi. Katahimikan. Si Andrew, nakahiga sa papag. Sa labas, naririnig niya ang huni ng tuko, ang pag-iyak ng sanggol sa kabilang bahay, at ang kakaibang tunog, parang may kaluskos ng mga kuko sa yero. Napabalikwas siya ng bangon. Lo, tawag niya, mahina. Pero walang sumagot. Tanging kalansing ng hangin ang naroon. Maya-maya, isang malutong na ubo ang narinig niya mula sa pintuan. Hindi iyon si Lola Nori. Isa itong paos, garalgal na boses. Bariya kahit piso lang nanginginig ang boses ng pulubi. Tumayo si Andrew, gamit ang kanyang tungkod, at marahang lumapit. Binuksan niya ang pinto at naamoy agad ang matapang na baho ng pawis at putik. Pasensya ka na po, wala kaming sobra, sabi niya, at inabot ang natirang kanin sa supot. Ngunit imbes na tanggapin agad, narinig niya ang kalansing ng bote. Ipinatong ng pulubi sa kanyang palad. Maliit, mabigat, at amoy bulok na damo. Sa'yo na to, huwag mong aksayahin, bulong ng matanda, halos parang sumpa. Bago pa siya makapagsalita, naglaho ito. Walang yabag na narinig, walang kaluskos ng paa sa lupa. Tila nilamo ng dilim ang matanda. Naniga si Andrew, hawak-hawak ang bote. Ano to, bulong niya sa sarili. Sa malamlam na lampara, kuminang ang loob ng bote, parang likido na kumikilos mag-isa. Kinabukasan, dumagsa ang kliyente sa barbershop. Halos hindi na siya makahinga sa dami ng nagpapamasahe. Isang ginang na matagal nang may rayuma, halos maiyak sa ginhawa. Parang milagro ang kamay mo, iho. Si Sir Luigi, may-ari ng shop, nagtataka. Andoy, anong sikreto mo? Kahapon, 3 lang ang kliyente mo. Ngayon, parang pista. Sa bawat dampi ng langis mula sa bote, mas lumalakas ang epekto. Pero kasabay ng kasiglahan, may kakaiba ring dumadaloy. Sa labas ng shop, nakamasid si Mang Junior, isang kapitbahay na kilala sa pagiging palaaway. Nakapamiwang, naninigarilyo, at nanlilisik ang mata kay Andrew. Hindi tama yan, hindi natural, bulong niya sa sarili.
Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi sina Andrew at Susan, naramdaman nilang sinusundan sila. May tunog ng yabag pero sa tuwing lilingon si Susan, wala naman. Pinagpawisan siya. Andoy, may nakatingin sa atin. Alam ko, sagot ni Andrew, mahina. Naririnig ko ang tibok ng puso niya. Sa bahay, inilapag ni Andrew ang bote sa ibabaw ng mesa. Si Lola Nori, nakakunot ang noo, parang kinikilabutan. Saan galing to? Tanong niya. Sa pulubi po, bigla na lang siyang lumitaw, sagot ni Andrew. Umiling si Lola. Apo, hindi lahat ng bigay ay biyaya. Minsan, mas mabigat pa ang kapalit kaysa sa gutom. Close-up ng bote ng langis, kumikislap sa ilalim ng lampara. Sa loob nito, tila may maliit na nilalang na kumikilos, kumakaway, humihinga. Sa labas ng bahay, maririnig ang mahinang alulong ng aso, kasunod ang kakaibang huni, parang tawa ng tao na pinipigil. Ang umaga ay parang piyesta. Ang barbershop na dati tahimik, ngayon ay hindi na halos magkasya ang mga kliyente. Halos pumutok ang pinto sa dami ng pumipila. May mga driver ng jeep, tindera ng palengke, pati mga estudyante, lahat gustong maranasan ang masahe ni Andrew. Hawak niya ang maliit na bote ng langis, nakatago sa bulsa ng kanyang lumang pantalon. Sa bawat patak na idinadampi sa palad, parang lumalambot ang kalamnan ng pasyente, natatanggal ang mga pilay at kirot. Hindi alam ng lahat, pero ramdam niya, ang langis ay may sariling buhay. Hoy, Andoy! Ulitin ko bukas ha, sigaw ng isang customer na bagong alis. Parang nawala ang rayuma ko. Natawa si Sir Luigi, ang may-ari ng shop. Tangina, apo, baka ikaw na ang magpamana ng negosyo ko. Dati, halos walang pumapansin sa'yo, ngayon, parang artista ka. Nakahalukip-kip si Susan sa gilid, pinagmamasdan si Andrew habang abala sa trabaho. Masaya siya para dito, pero may kilabot na hindi niya maalis. Napansin niyang kahit pagod, hindi nanlilimahid si Andrew. Para bang may kakaibang enerhiya ang dumadaloy sa kanya. Lumapit siya. Andoy, baka sobra na. Kahapon pa tayo walang pahinga. Ngumiti si Andrew. Kaya ko pa, sus. Parang ang gaan-gaan ng katawan ko. Ngunit nang itaas niya ang bote upang maglagay ulit ng langis, napansin ni Susan ang kakaiba. Ang likido sa loob ay kumikilos, parang alon na humahabol sa kanyang galaw. Napalunok siya. Kinagabihan, habang naglalakad sila pauwi, dala ni Susan ang bayong ng prutas na bigay ng isang kliyente. Tahimik si Andrew, nakikinig lang sa alon ng hangin. Sus, bungad niya, nararamdaman ko, may kakaiba sa boteng ito. Parang nakikipag-usap. Natigilan si Susan. Anong ibig mong sabihin? Parang alam niya kung sino ang hahawakan. Kanina, may isang kliyente hindi ko siya kilala, pero nang hawakan ko, hindi ko magamit ang langis. Tumigas ang palad ko. Para bang tinanggihan niya. Baka guni-guni mo lang, Andoy. Hindi. Naririnig ko siya. Hindi tunog, hindi salita. Parang tibok ng puso na nakikisabay sa akin. Napanganga si Susan. Sa isip niya, kung totoo man, baka hindi lang simpleng regalo ang natanggap ni Andrew. Pag-uwi nila, nadatnan nilang nakaupo si Lola Nori, may hawak na rosaryo. Pawis na pawis ang noo. Lo, bakit gising pa kayo? Tanong ni Andrew. Tahimik ang gabi, pero iba ang hangin, sagot ng matanda. Nararamdaman kong may sumusubaybay sa atin. Apo, sabihin mo nga, saan galing talaga ang boteng yan? Inilahad ni Andrew ang kwento ng pulubi. Sa bawat detalye, mas lalong nangingitim ang mukha ni Lola. Apo, mahigpit ang tono niya, huwag na huwag mong ipapakita sa iba. Hindi lahat ng mata ay handang makakita ng ganyang bagay. At hindi lahat ng kamay ay kayang magdala ng bigat na dala niyan. Kinabukasan, habang puno ulit ang shop, biglang dumating si Mang Junior. Nakasuot ng kupas na kamiseta, singkit ang mga mata na parang laging galit. Kilala siya bilang palaaway at mapag-inggit. Hoy, bulag, sigaw niya, hindi alintana ang mga tao. Anong kalokohan to? Kahapon, halos walang pumapansin sa'yo. Ngayon, biglang lahat nakapila. Anong ginagawa mo, ha? Tumigil ang buong shop. Nakatitig ang lahat kay Andrew. Pero si Andrew, kalmado lang. Nagmamasahe lang ako, Mang Junior. Wala akong ginagawang masama. Lumapit si Mang Junior, dinampot ang bote sa mesa bago pa maagaw ni Susan. Iniling-iling niya ito. Ito ba ang sikreto mo? Hinablot ni Susan pabalik. Walang kinalaman yan.
Magsiwi ka na lang. Hindi ako tanga, iha, balik ni Mang Junior. Amoy ko pa lang, hindi na normal to, kapag hindi mo ibinigay, ako mismo ang kukuha. Nag-init ang paligid. Pero bago pa siya makalapit muli, biglang pumutok ang ilaw sa kisem, sunog ang bumbilya. Nagtilian ang mga tao. Sa gulat, nabitawan ni Susan ang bote. Bumagsak ito sa sahig. Lahat kinabahan, pero imbes na mabasag, bigla itong gumulong pabalik kay Andrew, parang may sariling isip. Napatigil si Mang Junior na tulala. Ano yon? Mula noon, kumalat ang bulong-bulungan. May mga nagsasabing si Andrew raw ay ginagayuma ang mga tao. May iba namang naniniwalang siya'y pinaboran ng mga engkanto. Ang ilan natatakot. Sa palengke, may dalawang tinderang nag-uusap, hindi ako naniniwala, amiga. May kasama siyang maligno. Pero kita mo naman, gumagaling ang mga tao. Siguro, banal yon. Banal? Bakit amoy patay ang langis? Habang patuloy ang usapan, mas lalong napalilibutan si Andrew ng tingin, may paghanga, pero may halong takot at inggit. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, nagpaiwan si Susan sa shop. Tahimik silang dalawa, nakaupo. Andoy, bulong niya, hindi ka ba natatakot? Sa alin? Na baka may kapalit lahat to. Tumanggo si Andrew. Natatakot ako. Pero mas natatakot akong bumalik tayo sa dati, yung wala tayong makain, walang gamot si Lola. Kung may kapalit man, pipiliin kong pasanin, basta't kayo iligtas. Napaluha si Susan. Hindi mo kailangang isakripisyo lahat para sa amin. Hindi ito sakripisyo, Sus, sagot ni Andrew, mahigpit ang tono. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman kong may silbi ako. Hindi lang bilang bulag na umaasa, kundi bilang taong kayang magbigay. Kinagabihan, habang nakahiga si Andrew, muli niyang nadinig ang kaluskos sa bubong. Ngunit ngayong gabi, mas malakas, mas mabigat. Parang may kumakalmot. Lo, tawag niya, nanginginig. Pero bago makasagot si Lola Nori, biglang huminto ang tunog. Isang malutong na huni ng uwak ang narinig nila sa labas. Sumilip si Susan sa bintana. Wala naman, sabi niya, pero namumutla ang mukha. Baka pusa lang. Ngunit alam ni Andrew, hindi yon pusa. Ang hininga sa dilim, ramdam niya. Mabigat, parang may nag-aabang. Kinabukasan, dumating si Aling Adda, isang matandang kilala sa baryo bilang albularyo. Nakayapak siyang pumasok sa shop, diretsyo kay Andrew. Anak, sabi niya, mababa ang boses, may hawak kang bagay na hindi para sa lahat. Napatigil si Susan at Lola Nori. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang langis na yan, dagdag ni Aling Adda, nakatitig sa bote, ay may mutya. At ang mutya, anak, ay may isip at damdamin. Hindi lahat ng gumagamit ay pinagpapala. Ang iba, sinusumpa. Lalong lumamig ang hangin sa loob ng shop. Si Andrew, mahigpit ang hawak sa bote, ramdam ang bigat ng kanyang desisyon. Close up kay Andrew, pawis ang noo, nakapikit. Hawak niya ang bote, at sa loob nito, kitang-kita ni Susan ang pag-ikot ng likido, parang mata na dahan-dahang dumidilat. Sa labas, muling umalulong ang aso. Ngunit ngayon, sinabayan niyo ng tunog na parang tawa mas malakas, mas malapit. Opening image, madaling araw. Ang kalsadang dati matahimik, ngayon ay binabalot ng mabigat na hangin. Tila may kumakaluskos sa ilalim ng lupa. Ang mga aso ng baryo, sabay-sabay na nag-aalulong, parang may kinakausap na hindi nakikita. Sa loob ng barbershop, nagising si Andrew sa ingay. Hindi siya mapakali. Nakahiga siya ngunit ramdam niya ang malamig na pawis sa batok. Sa bulsa ng kanyang pantalon, nakaipit ang bote ng langis, at mararamdaman niyang kumakabog ito, parang puso na hindi kanya. Isang matinis na katok ang dumurog sa katahimikan. Tok! 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 Nagising din si Susan, na nakitulog sa shop para samahan sila. Agad siyang lumapit sa pinto, pero bago pa niya mabuksan, hinawakan siya ni Andrew. Huwag, bulong nito. Iba ang tunog ng katok na yan. Mabigat. Hindi galing sa tao. Natigilan si Susan, pero muli na namang kumatok. Ngayon, mas malakas. Buksan niyo to, sigaw ng boses na paos, pamilyar ngunit malamig. Manghihilot lang ako, hindi ako masama. Parehong nagkatinginan sina Andrew at Susan. Kilala nila ang boses, si Mang Junior. Nang tuluyang bumukas ang pinto, bumungad ang matanda, pawisan, namumula ang mga mata. Nanginginig ang kamay niyang nakaturo kay Andrew.
Ibigay mo na sa akin yang bote. Hindi ka karapat-dapat dyan. Tumayo si Andrew, hawak-hawak ang kanyang tungkod. Mang Junior, wala kayong karapatang kunin to, hindi ito laruan. May dala itong panganib. Panganib? O kayamanan, singhan ng lalaki. Matagal ko nang pinapangarap na umangat. Habang buhay akong niyurakan ng mga tao, binansagang walang silbi. Ngayon, ikaw, bulag na hampas lupa, ikaw pa ang pinaboran. Hindi ako papayag. Mabilis niyang hinablot si Susan at tinutok ang kutsilyo sa lig nito. Napasigaw si Lola Nori na kararating lang. Lolo! Huwag, sigaw ni Susan, nanginginig. Parang biglang lumabo ang hangin. Ang bote sa kamay ni Andrew ay nagliwanag, dahan-dahang humuhuni na parang may kumakanta mula sa loob. Hindi mo alam ang binubuksan mong pinto, Mang Junior, pakiusap ni Andrew. Kapag pinilit mo to, hindi lang ako ang masisira, pati ikaw. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang nagpatay-sindi ang lahat ng ilaw sa paligid. Ang mga ilaw ng baryo, isa-isang namatay. Ang dilim bumalot sa kanila. Sa labas, narinig nilang parang humahagikik ang hangin. May mga aninong gumagapang sa pader. At mula sa bubong, isang malakas na kalabog. Blag! Nahulog ang isang bakal na yero, halos tumama kay Susan. Nabitiwan ni Mang Junior ang kutsilyo sa gulat. At doon nila nakita, isang nilalang na nakasabit sa bubong, mahahaba ang kuko, matay nagliliwanag na pula. Aswang, bulong ni Lola Nori, nanginginig ang kamay. Tumili ang isa pang kapitbahay na nakisilip mula sa labas, bago mabilis na tumakbo palayo. Ngunit hindi iyon basta-basta aswang. Ang balat nito ay parang nilapnos ng araw, at ang bawat galaw ay tila may kasamang alingawngaw ng libo-libong bulong. Ang bote ibigay nyo, sumisidhing boses ng nilalang. Si Andrew, nakatayo, pinipigil ang takot. Nararamdaman niyang umaalab ang bote sa kanyang palad. Kung ibibigay niya, baka tumigil ang panganib. Pero kung ibibigay niya, mawawala ang lahat ng ipinaglaban nila. Hindi ko kayang ipamigay, bulong niya sa sarili. Andoy, sigaw ni Susan. Ano nang gagawin natin? Napatitig si Andrew sa bote kahit hindi niya nakikita. At sa unang pagkakataon, may imahe siyang nasulyapan, hindi malinaw, kundi parang liwanag na gumuguhit sa isip niya. Isang maliit na nilalang na parang bata, nakalubog sa loob ng langis, umiiyak. Naunawaan niya, ang mutya ay buhay. At humihingi ito ng tulong. Bumaba ang nilalang mula sa bubong, diretsong sumugod sa kanila. Tumilapon ang mesa, bumagsak ang salamin ng barbershop. Ang mga tao sa labas, nagsigawan, nagtakbuhan. Si Mang Junior, imbes na umatras, tumakbo palapit sa bote. Akin diyan, sigaw niya. Pero bago pa niya maabot, sinunggaban siya ng aswang, tinadyakan at pinilayan. Napasigaw siya sa sakit. Andrew, sigaw ni Susan. Sa loob ng dibdib niya, nagpasya si Andrew. Itinaas niya ang bote, pinisil, at pinakawalan ang isang patak ng langis sa sahig. Sa iglap na yon, kumalat ang liwanag, parang araw na sumabog mula sa lupa. Nabulag ang aswang, napaatras, nagsisigaw ng nakakabining tinig. Ang hangin biglang kumalma. Ngunit kasabay nito, nakaramdam si Andrew ng matinding kirot sa kanyang ulo, parang pinipiga ang kanyang utak. Nang humupa ang liwanag, nakita nilang nakahandusay si Mang Junior, sugatan, nanginginig. Ang aswang, nakalayo ngunit nakangisi, parang natuto. Hindi kayo ligtas, boses nitong basag. Babalikan ko kayo. At sa susunod, hindi lang iyan ang kukunin ko. Mabilis itong naglaho sa dilim. Tahimik ang shop. Ang mga bubog ng salamin kumikislap sa sahig. Si Susan, yakap si Andrew, umiiyak. Si Lola Nori, lumuhod, paulit-ulit na nagdadasal. Ngunit ang boat kumikislap pa rin. At sa loob nito, nakita ni Susan ang maliit na nilalang na ngayon ay nakatingin diretsyo sa kanila, hindi na umiiyak, kundi parang nagmamakaawa, tulungan niyo akong lumaya. Kinabukasan, laganap ang takot sa baryo. May mga batang umiiyak, may mga pamilyang nagbabalot ng gamit, balak lumikas. Ang iba, galit kay Andrew. Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo dinadayo ng aswang, sigaw ng isang kapitbahay. Sunugin na lang ang bote, dagdag pa ng isa. Ngunit may ilan ring kumakampi. Pero gumaling ang mga may sakit. Paano kung ang mutya ang tanging pananggalang natin? Naghati ang komunidad. Si Andrew, nakaupo sa gilid ng shop, tahimik. Sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng pasya,
Kung itatago niya ang bote, baka mas lumakas ang paghabol ng mga aswang. Kung sisirain niya, baka mawala ang tanging pag-asa ng baryo. Lumapit si Susan, nakaupo sa tabi niya. Andoy, ano bang plano mo? Hindi ko pa alam, sagot niya, mahina. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako makakatakas dito. Pinili na ako ng mutya. At kapag tumalikod ako, lahat ng tao rito, malalagay sa panganib. Kinagabihan, habang nakahiga siya, nagising siya sa kakaibang pakiramdam. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng liwanag sa kanyang isipan, hindi malinaw, pero hugis ng mga mukha ni na Susan at Lola Nori. Huminga siya ng malalim. Hindi ako bulag sa lahat ng bagay, sabi niya sa sarili. Ang bote, binigyan ako ng bagong mata. Hindi para makita lang, kundi para pumili kung ano ang tama. Si Andrew, nakaupo sa gitna ng barbershop na sira-sira, hawak ang bote. Sa labas, maririnig ang mga kapitbahay na nagtatalo, ang mga bata na umiiyak, at ang mga aso na muling nag-aalulong. Ngunit sa loob may katahimikan. Sa bote, ang mutya ay kumikislap, at ang maliit na nilalang sa loob nito ay unti-unting kumakaway, hindi bilang pagmamakaawa, kundi parang paanyaya, handa ka na ba? Fade lyric. Opening image, hating gabi na naman. Ang baryo, balot ng katahimikan, ngunit hindi kapayapaan ang hatid. Ang mga aso, tila nagkakasundo, sabay-sabay na humahabol sa kung anong hindi nakikita. Ang hangin, mabigat, parang may usok na hindi mawari. Sa loob ng kanilang bahay, nakaupo si Andrew, hawak ang bote ng langis. Sa tabi niya, si Susan, nakapikit, pinipigilang lumuha. Si Lola Nori, nakaluhod, patuloy sa pagdarasal. Kinabukasan, nagtipon ang buong baryo sa plaza. Ang mga tao, nagkakagulo, may sumisigaw na sunugin na ang bote, may nagmamakaawa na huwag dahil ito lamang ang kanilang pag-asa. Kung hindi dahil dyan, hindi tayo inaatake ng aswang, galit na sigaw ng isang matandang lalaki. Pero paano ang mga gumaling, balik ng isang ginang na hawak ang anak niyang nakakalakad na muli matapos gamutin ni Andrew? Hati ang mga tao. Ang ilan, nagbabantang kukunin ang bote ng sapilitan. Ang iba, nakatayo sa tabi ni Andrew, nagtatanggol. Lumapit si Mang Junior, nakabalot ang paa ng benda. Galit ang mga mata ngunit may halong takot. Andoy, anya, kung talagang may kabutihan ka, ibigay mo na yan. Huwag mo nang pahirapan ang lahat. Tumayo si Andrew, mahigpit ang hawak sa bote. Hindi ako bulag sa nararamdaman ng mga tao. Pero hindi ko rin kayang ipamigay ang bagay na ito sa mga kamay na puno ng galit at kasakiman. Ang mutya ay hindi para sa atin lang, ito ay para sa tamang paggamit. Nag-inay ang mga tao. Ang iba, pumalakpak. Ang iba, nagsipagbato ng putik. Pag-uwi nila, halos hindi makapagsalita si Andrew. Tahimik ang bahay. Tanging lagitik ng lampara ang maririnig. Lumapit si Susan, hinawakan ang kamay niya. Andoy, hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang bigat na to, umiling siya. Pero ako ang pinili. Ramdam ko, Sus. Parang ang bawat tibok ng bote, nakadikit sa puso ko. Kapag iniwan ko to, parang iwan ko na rin kayo. Pinisil ni Susan ang kamay niya. Pero paano kung pati ikaw ang mawala? Tumulo ang luha ni Andrew. Hindi siya umimik, pero ang titig niya sa bote ay puno ng pangungusap na hindi kayang ilabas. Gabi. Muli nilang narinig ang mga kaluskos. Mas malakas ngayon, parang libo-libong kuko ang kumakalmot sa lupa. Sa bintana, nakita ni Susan ang mga aninong gumagapang, naglalakad sa bubungan ng mga kapitbahay. Parang mga unggoy na may mahabang kuko, mga matay pula, mga ngisi ipilipit. Bulong ni Susan, nanginginig, nandito na naman sila. Si Lola Nori, mas mahigpit ang hawak sa rosaryo. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang mutya. Naramdaman ni Andrew ang panginginig ng bote. Ang liwanag nito, kumikislap, parang kumakaway, parang nagbababala. Pagkatapos ng gabi ng takot, kinausap siya ni Susan sa ilalim ng puno ng mangga. Walang ibang tao, tanging mga kuliglig at huni ng uwak ang saksi. Andoy, nagsimula siya, nanginginig ang boses, kung sakali na kailangan mong pumili, pipiliin mo ba ang baryo o ang sarili mo? Hindi agad nakasagot si Andrew. Pumikit siya, pinakinggan ang hangin at dahan-dahang sumagot. Ang hirap, Sus. Gusto kong iligtas ang lahat, pero alam kong sa bawat patak ng langis, may binabayaran akong hindi ko pa maintindihan. Baka oras, baka buhay, baka kaluluwa. Baka ikaw ang susunod na kainin ng kapangyarihan niyan.
Tumingin si Andrew sa direksyon niya kahit hindi niya makita. Kung mangyari man yon, sana tandaan mong hindi ko ito pinili para sa akin. Pinili ko ito para sa atin. Naluha si Susan, niyakap siya ng mahigpit. Samantala, si Mang Junior ay palihim na nakikipagkita sa isang estrangherong babae sa gilid ng ilog. Maputla ito, mahaba ang buhok at malamlam ang mga mata. Gusto mo ang mutya, bulong ng babae, malamig ang tinig. Sagot niya, nanginginig pero porsigido. Gusto kong maging makapangyarihan. Kung gayon tulungan mo kami. Buksan mo ang pinto. Sa hating gabi, ihatid mo si Andrew sa gitna ng sapa. Doon siya namin kukunin. Napalunok si Mang Junior, nanginginig ang tuhod. Pero sa isip niya, ang pagnanais na umangat ay mas malakas kaysa takot. Muling nagtipon ang mga kapitbahay, ngayon ay mas desperado. Ang ilan, nagpa siya ng lumikas. Ang iba, gustong ibigay si Andrew bilang alay. Kung dahil sa kanya kaya tayo binabantayan ng aswang, siya na lang ang ibigay natin, sigaw ng isang binata. Walang hiya ka, balik ng ginang na natulungan ni Andrew. Kung hindi siya, patay na ang anak ko. Gulo. Sigawan. Halos magkainitan. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Andrew. Kung ako ang gusto nila, ako ang haharap. Huwag kayong mag-away dahil sa akin. Napatigil ang lahat. Napatakip ng bibig si Susan. Andoy, huwag mong sabihin, ngunit seryoso ang kanyang boses. Mas mabuti nang ako ang mawala kaysa ang buong baryo ang masawi. Gabi. Tahimik. Sa maliit na kwarto, nagpaalam si Andrew kay Susan. Nakaupo sila sa gilid ng papag, magkahawak ang kamay. Kung bukas hindi na ako bumalik, bulong ni Andrew, gusto kong tandaan mong ikaw ang dahilan kung bakit ako lumaban. Hindi, Andoy, sagot ni Susan, umiiyak. Hindi ka alis. Hindi mo sila susundin. Hindi mo kami iwan. Umiti siya, pilit. Kung sakali man sana makita ko man lang ang mukha mo bago matapos ang lahat. Niyakap siya ni Susan ng mahigpit, parang ayaw nang bumitaw. Hating gabi. Tahimik ang baryo. Si Andrew, hawak ang bote, naglakad papunta sa sapa. Sumusunod si Susan at Lola Nori kahit pinigilan niya. Sa dilim, naroon na si Mang Junior naghihintay. Nanginginig ang kanyang kamay pero pinipilit magmukhang matatag. Andoy, sabi niya, mabigat ang tinig, patawarin mo ako. Wala akong ibang paraan. Bago pa makasagot si Andrew, lumitaw mula sa dilim ang mga anino, mga mata na pula, mga ngisi na pilipit, mga pakpak na marurupok pero matalim. Dumadagundong ang lupa. Ang mga aswang, sabay-sabay na bumaba mula sa mga puno, pumalibot sa kanila. Ang bote, kumislap ng pinakamaliwanag. Ang mutya sa loob, parang umiiyak, parang sumisigaw. At doon, naunawaan ni Andrew, hindi lang siya pinili ng bote. Siya ang susi. Si Andrew, nakatayo sa gitna ng sapa, hawak ang bote, napapalibutan ng mga aswang at ng mga taong minsang nagmahal at minsang nagtaksil. Ang baryo, nakabitin sa kanyang desisyon. At ang liwanag ng mutya, kumikislap, parang handa ng sumabog. Fade lyric. Opening image, makapalang dilim sa paligid ng sapa. Ang mga punong nakatirik, parang mga aninong nakamasid. Sa gitna, nakatayo si Andrew, hawak ang bote ng langis. Ang liwanag mula rito ay kumikislap, kumakalat sa malamig na tubig, parang apoy na lumulutang. Mula sa mga sanga, isa-isang bumaba ang mga aswang. Ang kanilang balat ay parang punit na tela, ang mga mata ay nag-aalab na pula. Ang kanilang ngisi, mahahabang ngipin na kumikinang sa dilim. Ang bawat hakbang, parang yabag ng hukbo. Sa gilid, nanginginig si Susan, mahigpit ang hawak kay Lola Nori. At si Mang Junior, nakaluhod, parang alipin na naghihintay ng gantimpala. Ibigay LA, sigaw ng isa sa mga aswang, ang boses nito ay parang punit na bakal. Ang mutya ay hindi para sa tao. Amin na yan. Tumigil si Andrew. Ang bote sa kamay niya ay mas mainit na ngayon, parang nag-aalab. Sa kanyang isip, may naririnig siyang tinig, hindi mula sa labas, kundi mula mismo sa loob ng bote. Andrew, huwag mo akong ibigay. Ako'y buhay, hindi kayamanan. Ikaw ang pinili kong tagapangalaga. Nanigas siya. Hindi niya alam kung totoo ang naririnig o bunga lang ng takot. Pero malinaw ang mensahe, kung bibigay siya ngayon, mawawala ang lahat. Biglang tumayo si Mang Junior, humarang sa pagitan nila at ng mga aswang. Ako ang may karapatan, sigaw niya.
Ako ang nagbukas ng pinto, ako ang nagdala sa kanya rito. Ibigay niyo na sa akin ang kapangyarihan. Ngumiti ang pinakamalaking aswang, may pakpak na kulubot at katawan na parang tuyong kahoy. Kung gayon sa iyo ang gantimpala. Lumapit ito kay Mang Junior, idinikit ang dugo ang dila sa kanyang leg. Napasigaw siya sa kirot, ngunit agad ding napalitan ng kakaibang halakhak. Ang balat niya, nagsimulang magbago, nagdidilim, naglalagas ang buhok, unti-unting nagiging parang kanila. Diyos ko, bulong ni Susan, napasigaw sa takot. Si Andrew nanginginig. Junior, bakit? Ngunit hindi na siya sumagot. Ang mata ni Mang Junior ngayon ay pula na rin, nakatutok kay Andrew. Dahil sawa na akong maging tao. Sabay-sabay sumugod ang mga aswang. Nagliparan ang mga pakpak, umalingaw-ngaw ang mga sigaw na parang mula sa impyerno. Si Susan napasigaw. Si Lola Nori, niyakap siya ng mahigpit, hawak ang rosaryo, binibigkas ang orasyon. Si Andrew, nakapikit, dinikit ang bote sa kanyang dibdib. Huminga ng malalim at sa unang pagkakataon, naisip niyang baka ito na ang huling sandali. Kung ako ang pinili, bulong niya, ako ang tatapos. Binuksan niya ang bote. Sa sandaling bumukas ang takip, sumabog ang liwanag. Hindi liwanag ng araw, mas maliwanag, mas mapait. Parang lahat ng alaala, sakit at dasal ng baryo ay pinagsama. Mula sa loob, lumabas ang anyo ng mutya, isang maliit na nilalang, parang batang gawa sa purong liwanag. Ang mga matay malinaw, puno ng luha. Ang bawat galaw, parang musika na pumupunit sa dilim. Andrew, bulong ng nilalang, diretsyo sa kanyang isip. Ako ang iyong mata. At doon, sa gitna ng liwanag, unti-unting nabuksan ang paningin ni Andrew. Hindi malinaw, hindi perpekto, pero sapat para makita ang mga hugis, ang mga anino, ang mga mukha ng kanyang minamahal. Sumigaw ang mga aswang, umatras, pero hindi lahat ay natakot. Ang ilan mas naging mabangis. Sumugod ang pinakamalaking aswang, ang pakpak ay bumalot kay Andrew. Ngunit sa bawat patak ng langis na tumulo mula sa bote, nagiging apoy ang tubig ng sapa. Nasusunog ang balat ng halimaw, sumisigaw ito ng nakabibinging tinig. Mang Junior, tawag ni Andrew, umaasang may natitira pang tao sa kanya. Labanan mo to. Huwag mong hayaang kainin kanila. Ngunit mumisi lang siya, sabay sumugod din hindi na ako si Junior. Isa na ako sa kanila. Nagbanggaan ang kanilang mga katawan. Ang dating kapitbahay, ngayon ay halimaw na, sinunggaban si Andrew. Ngunit sa bawat hawak niya sa bote, sumisiklab ang liwanag. Si Susan, hindi na nakatiis. Hinabol niya si Andrew pero naharang ng dalawang aswang. Napasigaw siya, pinipigilan. Sus! Huwag kang lalapit, sigaw ni Andrew. Ngunit umiyak siya, sumisigaw. Hindi kita iiwan, Andoy. Kahit sa impyerno, sasamahan kita. Sa sandaling iyon, lumapit ang mutya sa kanila. Hinaplos ang pisngi ni Susan at ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng lakas. Tumulong ka sa kanya, bulong ng nilalang. Ang pag-ibig mo ang kalasag niya. Humawak si Susan kay Andrew, sabay nilang itinulak ang bote papalapit sa mga aswang. Sa sandaling iyon, ang liwanag ay sumabog ng mas matindi. Habang nasusunog ang mga aswang, may nakita si Andrew sa loob ng liwanag, mga alaala. Ang mga ninuno ng baryo, ang mga nakaraang tagapangalaga ng mutya. Lahat sila nakatayo, nakangiti, hawak ang kanilang mga sugat. Hindi ka nag-iisa, bulong ng mga tinig. Ikaw ang susunod na tagapagdala ng liwanag. Tumulo ang luha ni Andrew. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita ang mukha ni Susan, ang mga mata, ang luha, ang ngiti sa kabila ng takot. Ang ganda mo, bulong niya, bago muling sumugod ang dilim. Isa-isang bumagsak ang mga aswang, sumisigaw, natutunaw sa liwanag. Ang kanilang mga katawan, naging abo na tinangay ng hangin. Si Mang Junior, nanatiling nakatayo, nanginginig. Hindi ako talo. Ako ang karapat-dapat, ngunit lumapit ang mutya, tumitig sa kanya. At sa isang iglap, ang kanyang katawan ay nagkadurog-durog, naging alikabok na tinangay ng tubig. Tahimik. Ang sapa, muling naging malinaw. Si Andrew, nakaluhod, hawak pa rin ang bote. Ang mutya, nakatayo sa kanyang harapan, nakangiti, pero ang katawan nito ay unti-unting naglalaho. Salamat, Andrew, bulong ng nilalang. Malaya na ako. No, huwag kang umalis, sigaw niya, nanginginig. Ngumiti lang ito, sabay lumapit, hinaplos ang kanyang mga mata. Hindi ka nabulag.
Hindi lang dahil sa paningin mo kundi dahil sa puso mo. At sa huling kisap ng liwanag, nawala ang mutya, iniwan ang bote na ngayon ay walang laman. Tahimik ang lahat. Si Susan, nakaluhod, niyakap si Andrew. Si Lola Nori, nakatingala, umiiyak, nagpapasalamat. Ngunit si Andrew, tahimik lang, hawak ang bote. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita ang paligid, hindi perpekto, malabo pa rin, pero sapat para makita ang mga taong mahal niya. Sa gitna ng sapa, nakaluhod si Andrew, hawak ang walang lamang bote, nakatingin sa bituin sa langit. Sa paligid niya, abo ng mga aswang na tinangay ng hangin. At sa mga mata niya, unang sumilay ang tunay na liwanag, hindi ng mutya, kundi ng pag-asa. Fade Lyric. Opening image, umaga. Ang baryo ay tila bagong gising matapos ang isang masamang panaginip. Ang mga abo ng mga aswang ay unti-unting naghalo sa putik at sa agos ng sapa, parang wala na ngunit nanatili ang bigat ng kanilang alaala. Si Andrew, nakaupo sa ilalim ng punong mangga, nakatanaw sa liwanag ng araw. Sa kanyang kamay, hawak pa rin ang bote, ngayon ay walang laman, malamig, at tila isang ordinaryong sisidlan. Ngunit sa kanya, isa itong alaala ng sakripisyo at liwanag. Nagtitipon ang mga tao sa plaza. Tahimik sila, walang sigawan, walang batuhan ng salita. Ang dating galit at pagkakahati, napalitan ng pagkahiya. Ang ilan, hindi makatingin kay Andrew. Si Aling Berta, lumapit, dala ang kanyang anak na gumaling sa rayuma. Yumuko siya. Patawad, Andoy. Kami nagduda. Pero ikaw ang nagligtas. Sinundan siya ng iba pa. Mga taong minsang nagbintang, mga batang umiyak dahil sa takot, mga matatanda na halos isinuko na ang pag-asa. Isa-isa silang lumuhod, nagpasalamat, humingi ng tawad. Si Andrew, ngumiti lamang. Hindi ako nagligtas. Tayo ang nagligtas. Kung hindi kayo nagtiwala, wala ring saysay ang liwanag. Ngunit sa loob niya, ramdam niya ang pagod, hindi lang ng katawan, kundi ng kaluluwa. Sa mga araw na lumipas, natutunan ni Andrew na makakita muli. Hindi malinaw ang lahat, malabo pa rin, parang pintura na nabura sa ulan. Ngunit sapat para makita ang hugis ng mga mukha, ang pagkutitap ng ilaw, at higit sa lahat, ang ngiti ni Susan. Isang hapon, naglalakad silang magkasama sa palengke. Pinagmamasdan ni Andrew ang kulay na dahan-dahang bumabalik sa kanyang mundo. Ganito pala ang asul, bulong niya, nakatingin sa langit. Tumawa si Susan. Bakit? Ano bang iniisip mo dati? Iniisip ko lang na lahat, itim o puti. Ngayon? Ngayon, may mga bagay palang hindi mo maintindihan hanggat hindi mo nakikita, pero may mga bagay din na mas naiintindihan kapag nakapikit ka. Natahimik si Susan, at doon niya napansin ang bigat sa boses ni Andrew. Hindi ito yabang, kundi kababaang loob na nahubog sa dilim. Dinala ni Andrew ang walang lamang bote sa burol sa gilid ng baryo, kung saan matatagpuan ang isang lumang punso. Doon niya ito inilibing kasama ng dasal. Hindi ka laruan, hindi ka yaman, bulong niya. Ikaw ay buhay na nagbigay ng aral. Salamat sa liwanag na iniwan mo. Habang isinusuksok niya sa lupa ang bote, marahan niyang naramdaman ang ihip ng hangin, parang haplos ng mutya na nagpaalam. Sa kanyang isipan, isang huling tinig ang narinig, hindi ako nawala, Andrew. Nasa puso ka na ng mga taong pinili mong mahalin. Isang gabi, habang magkasama sila ni Lola Nori at Susan, tahimik na nakaupo si Lola sa duyan. Lo, sabi ni Andrew, natapos na ang panganib. Pwede na tayong mamuhay ng tahimik. Ngumiti si Lola, mahina ngunit buo. Apo, ang panganib hindi nawawala. Lagi itong nasa paligid, gutom, inggit, kasamaan. Pero tandaan mo, ang liwanag hindi rin nawawala. Basta't may pusong handang magbigay, laging may mananatili. Napayuko si Andrew, pinigilang maluha. Kayo ang liwanag ko, Lo. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang matandang mukha ng kanyang lola, punong-puno ng kulubot, pero sa kanya, ito ay pinakamagandang tanawin. Muling bumalik sa barbershop si Andrew. Ngayon, hindi na siya nakasalalay sa bote. Gumamit siya ng sariling kamay, ng sariling lakas. At kahit hindi na milagroso ang kanyang haplos, bumabalik pa rin ang mga tao. Hindi para sa himala, kundi para sa tao. Hindi ko na kayo gagamutin ng mahika, sabi niya sa isang pasyente, nakangiti. Pero may kamay pa rin akong marunong magpahalaga sa sakit nyo. At doon niya natuklasan, hindi pala ang mutya ang nagpahaba ng pila. Siya mismo.
Ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagtitiyaga, at ang kanyang tapang. Isang gabi, sa ilalim ng mga bituin, lumapit si Susan kay Andrew. Tahimik sila sa simula, nakikinig lang sa kuliglig. Andoy, mahina ang boses niya, noong gabing iyon sa sapa nang makita mong malinaw ako, anong naisip mo? Napatigil si Andrew. Tumingin siya sa kanya, bagamat medyo malabo pa rin ang mata. Na kahit mawala na ang paningin ko, sapat na ang isang saglit para makita ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Napaluha si Susan. Hindi ko na kayang itago. Matagal na kitang mahal. Tahimik si Andrew, pinakiramdaman ang tibok ng puso niya. Pagkatapos, umiti siya, sabay hinaplos ang kamay ng dalaga. Kung ganoon hindi ako kailanman bulag. Dumating ang araw ng pista. Ang baryo muling puno ng awitan at tawanan. Ngunit ngayon, may bagong tradisyon, isang kandilang sinisindihan tuwing gabi, tanda ng mutya na minsang dumaan sa kanila. At si Andrew, nakatayo sa gitna ng kapilya, kinikilalang tagapagbantay ng liwanag. Hindi bilang may hawak ng mahiwagang bote, kundi bilang taong nagpapaalala na kahit ang pinakamadilim na gabi ay kayang lampasan. Scene 8, Closing Reflection. Huling gabi bago matapos ang pista. Umupo si Andrew sa tabi ng sapa, nakatingin sa alon. Ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin, ang katahimikan pagkatapos ng bagyo. Isang bulong ang dumaan sa hangin, hindi niya alam kung imahinasyon o alaala, handa ka na. Ngumiti siya. Ngayon, wala ng bote, wala ng mutya. Pero may paningin na muling bumalik, at higit sa lahat, may puso siyang natutong makita kahit sa gitna ng dilim. Close-up kay Andrew, nakapikit, nakangiti. Sa likod niya, si Susan at Lola Nori, nakatawa, nagkukwentuhan. Sa malayo, ang baryo muling nabuhay. Huling linya ni Andrew, bulong na parang dasal, ang tunay na liwanag ay hindi kailanman nakakulong sa bote. Nasa puso ng taong marunong magmahal kahit walang nakakakita.